Pagkabalik ni Annabel mula sa UK, after ng honeymoon nila ni Dino, it marked the start of her new life. It's still hard for her to picture the future with Dino at habang nililibot niya ang kabahayan nito, hindi pa din siya makapaniwala kung paano siya napapunta sa ganitong sitwasyon. Matatawag ko ba itong lugar na ito bilang aking tahanan? Paano ako makikibagay sa mga kasambahay ni Dino bilang asawa niya? Mga tanong ni Annabel sa sarili which makes her worry so much. Pero ayaw na niya itong sabihin kay Dino, batid niya na tiwala si Dino sa kanyang kakayanan na kayang-kaya niyang i-handle ang mga bagay na ito. Besides, wala naman siyang pakialam sa kung anuman ang gumugulo sa isip ko, his only concern is his child and my convincing performance. Simula noong huling gabi nila sa yate, hindi na muling nag-attempt pa na lumampas sa kanyang bound area si Dino. In fact, dumistansya siya kay Annabel at parang magkapatid lang sila na nagbabakasyon. Nakatulong naman kay Annabel na parang magkaibigan lang sila kaya mas naging komportable siya dito, though she was still conscious of their social and educational differences, inisip na lang niya na masasanay din siya dito. At nang makabalik na sa trabaho, balik na din sa pagiging dynamic, energetic at magaling na lawyer si Dino. Bago pa sila ikasal, nakikita na ni Roxanne ang mga katangiang ito sa kanya. Pero ngayon lang niya na-realize na kahit pala nasa bahay na ay ganoon pa din si Dino. Hindi ka ba napapagod? Tinanong na ni Annabel si Dino after a week of being together at home. Bakit? Kasi parang hindi ka naman umalis ng opisina. Pagdating mo dito, puro kliyente pa din ang kausap mo. Well, hindi ko mapigilan. Alam mo, parang nakikita-kita one day na papasok sa politika. Tumaas ang kilay ni Dino, business politics siguro pero never sa gobyerno. Para sa akin, masyadong politika. Habang tinitingnan ni Annabel ang asawa na nakaupo sa kanyang study table, hindi na naman niya maiwasang isipin kung ano ang mangyayari sa kanila after 5 years. Maaapektuhan kaya ang emotional development ng aming mga anak dahil sa loveless marriage namin. Natatandaan ni Annabel noong sinabi ni Dino that it will not matter for their children to have parents who are not in love basta may respeto sila sa bawat isa. But when it comes to intimacy with Dino, hindi pa ready si Annabel kaya imposible na masundan agad ang anak nila. More than a month na silang kasal, kaya hindi malayong mag-expect si Dino kay Annabel to be his wife in the fullest sense of the word husband and wife. She felt bothered as she sat opposite him that night. By the way, kung gusto mong i-redecorate ang bahay, ikaw na ang bahala. Bakit ko naman gagawin yun? From what I have seen, your home is just perfect, protesta ni Annabel. Our home, simula nang magpakasal tayo, naging tahanan mo na din ito. By the way, nag-open nga pala ako ng bank account para sa'yo, you will have your monthly allowance. Umiwas ng tingin si Annabel kay Dino, hindi mo naman kailangang gawin yun, may sarili naman akong savings. Nagtaas lang ng balikat si Dino bilang tugon, na ikinainis naman ni Annabel, alam kong barya lang sa'yo yun, pero huwag natin pagtalunan ng pera Annabel, pigil ni Dino sa sasabihin pa niya. Alam kong marami pa tayong pwedeng pagtalunan, pero hindi importante ang pera para pag-awayan natin. Nakakagulat naman na hindi importante sa iyo ang pera, matapang na sagot ni Annabel. Hindi ba't yan ang isa sa dahilan ng hindi pagpapakasal sa iyo ni Patricia? Nagulat si Annabel sa binitawan niyang salita, nagsisisi siya na nasabi niya yun, huli na para bawiin niya. Ano ka ba Annabel, wala kang karapatang sabihin yun kay Dino dahil hindi naman niya kasalanan kung mukhang pera si Patricia, hindi ka dapat nagalit dahil gusto ka lang naman niyang bigyan ng monthly allowance, isipin mo na lang na bayad niya yun sa iyo and not as something that will make you dependent on him, napaka-OA mo talaga. I'm sorry, paghingi ni Annabel ng paumanhin, tingnan mo, kung palagi kang magiging kasing defensive as that with me all the time, you will only make things hard for both of us, sabi ko nga. Napapahiyang sagot ni Annabel, promise, hindi na mangyayari ulit you. Sure, sarkastikong sagot ni Dino, then he glanced at her dress. Napansin ito ni Annabel. Bakit, ayaw mo ba? Gusto mo bang bumili ako ng iba't ibang damit, sophisticated or forma? Bilhin mo kung ano ang gusto mo, alam ko naman that you have an excellent taste, but I suggest that you get yourself light colors. Kumunat ang noo ni Annabel, akala ko ba gusto mo ang mga bright colors? Gusto ko din ang mga pastels for you, you can match it with your hair, and don't buy jewelries, ako na ang bahala dun.
Hindi naman talaga ako nag-iisip bumili ng alahas. Okay, ikaw na lang ang bahala dun. Wala kang tutol sa mga alahas. Umiling si Annabelle. Oh, thank God for that. Kaya pipili tayo ng diamonds and pearls. Kailangan ba talaga? Alanganing tanong ni Annabelle. Ilang piraso lang naman, my friends will expect it. Bakit ba kailangan mong gawin yun para lang ma-please ang mga kaibigan mo? Tanong ni Annabelle, at natuwa siya na hindi naman galit si Dino. Please stop hitting me below the belt, Annabelle. Aminin na natin, lahat tayo ay apektado sa maaaring isipin o gawin ng ibang tao. Tingnan mo ang ugali mo sa hindi pagtitiwala sa ugali ng mga lalaki. Nag-init ang pisngi ni Annabelle. Oops, foul, you're hit below the belt. Well, tandaan mo ito aking mahal, ito ay isang laro na maaaring laruin ng dalawa. Ngayon parang asawa ka na. Oh, I wish I was. Mabilis na sagot ni Dino. I was not expecting na magre-react ka na parang takot na birhen, pero masaya ako. Later that evening, habang binabalikan ni Annabelle ang napag-usapan nila ni Dino, nakaramdam siya ng inis. Scared virgin ka dyan, pero bakit natutuwa siya? Dahil exact opposite ako ni Patricia. Ang gulo mo Dino, bakit iba ang pinapakita mo sa sinasabi mo? What would it be like to be touched by Dino, yung hindi lasing? Annabelle is definitely sure that Dino would be so expert at lovemaking kagaya ng kung gaano siya ka-expert sa lahat ng ginagawa niya. But I don't want a skillful lover, I want a loving husband, Hayes. Di sana hindi si Attorney Dino Samonte ang pinakasalan mo Annabelle, hindi ka na naman nagiging logical Mrs. Samonte. Somehow, unti-unti nang nakakalimutan ni Annabelle si Gabby at unti-unti na din niyang natatanggap ang mga pangyayari sa buhay niya. Kailangan ko na itong tanggapin, wala nang urungan, sabi nga ni Dino, a marriage with mutual understanding and common interest had a good chance of survival. At nang nasa UK sila, Annabelle discovered na maraming bagay ang pareho nilang gusto tulad ng sports, pagkain, books at kung ano-ano pa. We will go to Paris next time, sabi ni Dino bago sila maghiwalay ng gabing yun, para makita mo yung mga art galleries dun, hindi ka pa nakakarating dun. Habang nakahiga sa kama, na-excite si Annabelle sa sinabi ni Dino na magbabakasyon silang muli. Nung nasa UK sila, parang ayaw nang umuwi ni Dino dahil siguradong sob-sob na naman siya sa trabaho pagbalik, hindi niya tuloy maiwasang isipin si Dino, na nasa kabilang kwarto lang, would he behave differently kung totoo ang marriage namin, Hayes, sana totoo na lang. Hindi dalawin ng antok si Annabelle, nagbilang na siya ng tupa wala pa din, iniisip pa din niya si Dino. Napakalapit lang sa kanya, nakahiga at dingding lang ang pagitan pero napakalayo naman kay Annabelle emotionally, alam niya that Dino wanted to make love to her at gusto nitong intindihin kung bakit reluctant pa din siya na gawin yun. Hindi naman dahil hindi nagagwapuhan si Annabelle kay Dino, sa katunayan ito ay kabaligtaran, sa kanilang honeymoon, ilang beses ding nangyari na halos isuko na ulit ni Annabelle ang bataan, kung hindi lang niya naiisip si Patricia. Sumagi din sa isip ni Annabelle si Gabby, pinakasalan na kaya niya ang kanyang French girlfriend o kagaya pa din siya ng dati na binabalanse muna ang lahat ng bagay bago magdesisyon, hindi na siya nagulat nang malamang mayaman ang pamilya ng kanyang girlfriend, siguradong malaki ang maitutulong noon sa kanyang career. Nang magising si Annabelle kinabukasan, naabutan pa niya si Dino na nagbe-breakfast. Ganito ka ba kagap na nagigising? Tanong ni Dino habang nagtitimpla ng kape. Mas maaga pa nung napasok ako sa opisina mo, pero ngayon, dahan-dahan ka na. Nasanay lang siguro, kibit balikat na sagot ni Annabelle. Sana hindi mo na lang ako pinahinto sa pagtatrabaho, nakakainip. I'm sure marami kang pwedeng gawin to occupy yourself. Huwag lang charity please, umiiling na sagot ni Annabelle. Maghanap na lang kaya ako ng ibang trabaho, maybe from one of your known people. Hindi ka naman masyadong conceited pagbibiro ni Roxanne, napatawa rin si Dino. Napansin ni Dino ang suot niyang pambahay na simpleng cotton na house dress, mas bagay sa'yo ang silk. Okay na to sa akin, mas practical, hindi mo na kailangan ngayong maging practical. Sige, sagot ni Annabelle, siguro lalabas na lang ako para mag-shopping. Good idea, you can buy evening dresses and also some smart casual. Pwede ka na ring mag-start mamili ng maternity dresses at gamit ni baby.
Tumingin siya sa gawin ni Annabel. Baka sabay tayong mag-lunch paminsan-minsan, bakit? May mga foreign clients kasi ako na madalas kasama ang kanilang asawa, and I will ask you to accompany their wives. Isa ba yun sa dahilan why you wanted a wife? Well, ngayon lang yun sumagi sa isip ko. Sagot ni Dino, I must say, magaling ka pagdating sa pag-entertain ng tao, tsaka sabi mo naman na iinip ka at wala kang ibang magawa, di ba? Ganun din ba ang ipapagawa mo kay Patricia kung sakali? Natigilan si Drake at halos pabagsak niyang ibinaba ang kanyang coffee mug. Palagi mo na lang bang isasali sa usapan natin si Patricia? I'm sorry, nahihiyang sagot ni Annabel, pero hindi ko maiwasang maisip siya at hindi ko maintindihan kung bakit, sabat ni Dino. Hindi nakasagot si Annabel, parang bata na pinagagalitan ng tatay. Tumungo siya at di na lang nagsalita. Since nabanggit mo si Patricia, pagpapatuloy ni Dino, baka pwede natin siyang imbitahan sa dinner. Let's give a party and I want you to organize it. I will give you a list of people we should invite. Kailangan ba natin talagang imbitahan si Patricia? Yes, kung ayaw natin ng chismis, we had a good business relationship in the past at magtataka ang mga kaibigan namin if I will not invite her. Posibleng isipin nila na baka mahal na mahal mo lang ang asawa mo kaya di mo siya inimbitahan, pangangatwiran ni Annabel na hindi maitago ang pagkasarkastiko. Normal lang naman sa mga lalaki na di na makipagkita sa kanyang ex-girlfriend once they broke up. Depende sa breakup, pumikit ng bahagya si Dino at nahirapan si Roxanne na basahin ang kanyang expression, pero gusto ko pa ring imbitahan si Patricia. Baka tumanggi siya, sagot ni Annabel. Naalala pa niya ang huling pagkikita nila sa opisina ni Dino, galit na galit ito. I'm sure she won't, she would show everyone that she doesn't give a damn about me. Tumahimik si Dino, okay lang naman sa'yo di ba? Ha? Oo naman, I don't mind. Kailan mo ba plano magpa-party? Tanong ni Annabel habang inuurong ni Dino ang kanyang upuan at tumayo. Tawagan mo si Tina at tanungin mo siya kung kailan ako free. May mga appointments pa ako abroad. Okay, pero di ba may mga appointments ka din sa gabi? Pina-cancel ko na muna lahat. Bakit? Nagtatakang tanong ni Annabel. Bagong kasal tayo remember, paano ko iiwan ang asawa ko mag-isa sa gabi? Magmahalan daw kami. Kinuha na niya ang kanyang briefcase at lumabas na ng dining area. Tumigil si Dino sa may doorway at humarap muli kay Annabel. Naisip ko lang, let's have the party the soonest possible time. Pagkasabi nito ay agad na siyang umalis. We're supposed to be in love daw. In love ka dyan? Wala man lang goodbye kiss. Ganun na lang yun, basta na lang lumayas. Nang araw na nag-usap si Annabel at Dino sa planong dinner, nagsimula na siya sa pag-organize. Tinawagan na niya ang ilan sa mga taong nabanggit ni Dino at nakipag-arrange na din siya ng menu sa kanilang chef. Nagdadalawang isip siya na tawagan si Patricia, pero sinubukan pa din niya. Nagpasalamat si Annabel na wala si Patricia nang araw na tumawag siya. Ipinagbili na lang niya sa staff nito ang dahilan ng pagtawag niya at nag-iwan na lang siya ng contact number. Sana wala din ako pag tumawag siya. Gaya ng suggestion ni Dino, napagdesisyonan ni Annabel na mag-shopping para bumili ng ilang mga damit. Habang naglalakad palabas ng malaking bahay ni Dino, lumingon siya sa buong paligid bago lumabas ng gate. Hindi pa din siya makapaniwala na nakatira siya dito. Siguradong kung nabubuhay pa ang kanyang mommy ay matutuwa siya para sa kanya. Hindi lang dahil nakapag-asawa siya ng isang lawyer kundi dahil sigurado si Annabel na hindi ito manbabatas dahil masayang married life ang gusto ni Dino. Kahit hindi niya mahal si Dino, it's good so know that he will not get it fulfilled with anyone else. Pero sa kabilang banda, alam ni Annabel na hindi magtatagal and Dino will not remain selfish. Ito ang pinaghahandaan ni Annabel, emotionally and physically. Naputol ang pag-isip ni Annabel nang may taxi na huminto sa kanyang harapan. Nagpahatid siya sa butik na nirekomenda sa kanya ni Dino. Nagpasya siyang mag-concentrate sa paggawa ng sarili sa imahe na gusto ng kanyang asawa. Madilim na nang makauwi si Annabel, bit-bit ang ilang bags ng mga damit na pinamili niya. Sinuot na niya ang isa sa mga binili. Kaya nang makita siya ni Dino pagpasok niya sa library, kitang-kita ni Annabel na hindi nasayang ang ilang oras na ginugol niya sa pag-fit ng mga damit. Nag-worry din si Annabel kung magugustuhan ni Dino ang bago niyang hairstyle,
it was long and curly. His amazed silence was assurance enough na approved sa kanya ang new look ng asawa. You look stunning, mabagal na komento ni Dino, simply beautiful. Correction, expensively beautiful, pagtatama ni Annabel sa sinabi ni Daiko, naubos ang quarterly allowance na binigay mo. Magpapadeposito ulit ako sa account mo tomorrow. Pinagmasdan niya ang buhok ni Annabel, lumapit siya at hinawakan ang kanyang buhok, ang lambot ng buhok mo, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadulas na buhok. Gently, Dino continued stroking at naiilang si Annabel sa ginagawa ito, hindi po ako manika na naka-display. Hindi naman talaga, sagot ni Dino, you look very much a woman to me. Hindi ba parang isang pag-aari mo, something you can show off at pwedeng ibalik sa shelf pag hindi na kailangan? Umatras ng bahagya sa kanya si Dino, nagpapasalamat si Annabel na hindi ito nap-icon sa sinabi niya. Napagod ka siguro, bakit hindi ka maupo at kukuha kita ng maiinom? Dino handed her a glass of juice at kumuha siya ng whiskey para naman sa kanya. Umupo ito sa harap ni Annabel. It's good to know that you have started organizing the dinner party. Tinawagan ako ni Patricia, sinabing dadating siya. Ah, mabuti naman, walang emosyon na sagot ni Annabel. Hindi maitago ang pagtataka sa mukha ni Dino, napapangiti ito at parang kumikislap ang mata habang nakatingin kay Annabel. Tama ba ang nakikita ko? Why do I have this feeling na nagseselos ka? Mahinang sabi ni Dino. Tumawa si Annabel, sa 4 na taon kong pagtatrabaho sa iyo bilang executive assistant mo, kulang ang 5 weeks para magkaroon ako ng romantic feelings para sa iyo. Marami na akong narinig na kwento about love, confident na sagot ni Dino, may mga tao nga na in love overnight. Hindi mo naman kailangan ng tao na may in love sa iyo. Mabilis na sagot ni Annabel, only someone who would go to bed with you. Pwede ba nating ibahin ang topic? Tanong ni Dino, wala ako sa mood para makipagpalitan ng insulto sa iyo. Pagkasabi ni Dino nito ay agad na tinungga ang laman ng kanyang baso at muli itong sinalinan. Pagkatapos naman maubos ni Annabel ang kanyang juice ay agad na siyang nagpaalam kay Dino para magpahinga. Nang gabing yun habang nagbibihis si Annabel, pa-in-love pa kung may in-love siya kay Dino, gagawin lang siya nitong panakip butas, ay determinado si Annabel na pigilan yun sa kahit anong paraan. Naisip din niya na naging maayos na employer si Dino at ngayon ay magaling na kompanyon, basta hindi niya ginagalit ang kay Patricia, hindi pa rin siya ang tipo ng lalaki na mamahalin niya sa ngayon. Annabel believed that Dino might demand and expect a total submission, at alam na niya ang naging epekto noon sa kanya. Ang kapal talaga niya, how could he think na may in love ako sa kanya? Baka nga siya ang ma-in love sa akin posible ba talaga sa isang tao na isara ang puso niya? Ewan ko sa kanya, basta ako. I won't have bed scene without love. Lasing lang talaga ako noon. Hindi pa rin dapuan ng antok si Annabel, bumangon siya at umupo sa kama. She didn't want Dino to kiss and touch her habang iba namang babae ang nasa puso niya. Pero may isa pang gumugulo sa isip niya, magugustuhan na ba niya si Dino kung sakaling wala ng ibang babaeng involved, kung sakaling siya lang ang magugustuhan ni Dino? Hindi, ayoko pa rin. Napakadominante niya at akala mo kung sino, at isa pa, I am just a symbol of his weakness, siguradong pag nakikita niya ako ang nagre-remind sa kanya kung paanong pinagpalit siya ni Patricia sa career kaya siya napilitang magpakasal sa akin, at hanggang ganoon ang tingin niya sa akin, he will never be able to see me as I really am. Kung nagawang linlangin ni Dino ang kanyang mga kaibigan sa pagpapakasal kay Annabel, hindi naman niya kayang lokohin ang sarili niya. Despite the fact that Annabel was beautiful and desirable, it was the memory of Patricia that still tortured him. Pinilit niyang takpan ng galit ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Patricia. It worked temporarily. Akala niya ay nakalimutan na niya ang nararamdaman, until this time nang tinawagan siya ni Patricia para i-accept ang dinner invitation nila. Pinilit niyang hindi iparamdam sa kanya ang totoo niyang saloobin habang kausap niya ang dalaga. Naalala niya ang paraan ng pagbibintang niya kay Annabel na nagseselos siya kay Patricia. Alam niya na naging unfair siya dito, though she told him she loved Gabby. Sigurado si Dino na hindi ganun kalalim ang pagmamahal na sinasabi ni Annabel. Dino also wondered kung paano magre-react si Annabel when it comes to intimacy. It might happen to them again someday. At pag dumating yung time na yun,
sisiguraduhin niya na siya lang ang nasa isip ni Annabelle. Sa ngayon, Annabelle is just a good companion to Dino who ensures that his home and social life run smoothly. Kung mamahalin ako ni Annabelle, I'm sure she would be a wonderful asawa. Siya ay napaka-flexible, madamdamin at mapagmahal, eksakto sa gusto ko. Habang abala naman si Annabelle sa pag-organize ng dinner party, lumipad naman si Dino sa Vietnam para sa isang client call. Bumalik lang siya on the day of the party. Pagpasok niya sa bahay, napansin niya ang ilang pagbabago. Bumili si Annabelle ng maraming halaman kaya umaliwalas tingnan ang paligid. May mga fresh flowers sa lahat ng tables at lahat ng kanilang fumitours have been rearranged. Nagustuhan ni Dino ang ginawa ni Annabelle. He felt proud dahil tama ang babaeng kanyang pinakasalan. Hindi niya naiwasang ikumpara ang decoration sa bahay ni Patricia. Sumimangot si Dino, nagtataka kung bakit naisip niya si Patricia. Nasabi niya sa sarili na hindi magandang ikumpare si Annabelle kay Patricia, hindi lang dahil magkaiba sila sa physical appearance. Ganun din, suddenly, he went to the hallway and went upstairs. He was passing Annabelle's room nang bumukas ang pinto at lumabas ang asawa. Kamantek pang mapabunggo kay Dino. Oops, ingat, ngumiti si Dino. Ay sorry, kasalanan ko, sagot ni Annabelle. Kailan ka pa bumalik? Hindi kasi alam ni Tina kung anong oras ka babalik sa office. Well, I have no intention of going back in the office. Dumiretso na ako dito from the airport. Himala, nakangiting sagot ni Annabelle. Himala, tumaas ang kilay ni Dino. Subukan mo kayang pumunta ng Vietnam sa loob ng 3 araw na business meeting lang ang pahinga. I could not wait to get home. Nagtataka lang kasi ako, mahina ang sagot ni Annabelle. Dati kasi bumabalik ka muna sa office pagka dating mo. Siyempre iba na ngayon, I have a wife waiting for me, and by the way, maganda ang ginawa mo sa hallway. Thank you, Annabelle said coldly. Siya nga pala. Hindi mo na ako kailangan purihin o mag-pretend na husband ko pag wala namang ibang tao. Itinago na lang ni Dino ang pagkainis niya. Umuwi siya straight from the airport para tulungan siya sa preparation for the dinner party pero mukhang hindi ito na-appreciate ni Annabelle. Okay, I will just check the wines instead, sagot ni Dino. Okay na din yun, nagawa ko na. Hindi ba dapat ako bilang lalaki ang pipili noon? Hindi ko kasi alam kung anong oras ka dadating kaya ako na rin ang bumili. Gusto mo pala na ikaw ang pumili ng wines, sana sinabi mo bago ka umalis. Marami kasi akong iniisip, I realized that kaya ako na ang gumawa para sa'yo. Sagot ni Roxanne, gusto ko lang ipakita sa'yo that I can manage your home perfectly. Ayaw na niyang makipagtalo kay Annabelle kaya dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Hindi na lang niya binigyan ng pansin ang kanyang pagkairita. Inisip na lang niya na baka pagod lang siya sa biyahe. Mabilis din namang nawala ang pagkainis ni Dino dahil matapos siyang mag-shower at umidlip. Nakita niyang may timplado ng kape at sandwich na nakapatong sa kanyang bedside table. Annabelle was so brilliant, Dino thought. Naaawa siya sa asawa dahil pinakasalan siya nito kahit hindi siya mahal ni Annabelle. She deserved someone who would love her, at hindi tulad niya na pilit na isinara ang puso para muling magmahal. Napasagi na naman sa isip ni Dino si Patricia. Ilang minuto din siyang nakatitig sa kawalan, pinilit niyang mag-relax at nakatulog muli. Nagising lang si Dino nang marinig niyang bumukas ang pinto ni Annabelle. Nang tingnan niya ang oras, it was already 7 at naisip niya na malamang bihis na ito for the dinner party. Dino decided to go to Annabelle's room para kausapin siya, but when he was about to open the door naisip ni Dino na hindi tamang mag-intrude siya sa privacy ng asawa. Napasimangot siya habang nakaharap sa pintuan ng kwarto ni Annabelle. Ang ganda ng asawa ko. Pero nakakatawang isipin na platonic lang ang relasyon namin, kung hindi dahil sa concert hindi ko mapapansin ang ganda niya. Noon, ang tingin lang niya kay Annabelle was just a very hill-ain executive assistant. Dino see things just the way he wants to see it, at kahit yan kaya maging successful siya sa buhay. Nalulungkot lang si Dino dahil hindi na nakita ng lolo niya yon. Hindi na siya mamaliitin ng lolo niya ngayon tulad ng ginagawa noong bata pa siya. Huwag kang ang syusyo-nga, napakalampahin mo pa, galit na sabi ng lolo ni Dino dati. Baka puro kahihiyan lang ang ibigay mo sa pamilya natin tulad ng nanay mo, o kaya naman maging mahirap ka pa sa daga kagaya ng tatay mo. Napaka-insensitive ng lolo ni Dino,
kaya isinumpa niya sa sarili na patutunayan niyang mali ang lolo niya. Unfortunately, namatay ang lolo niya na hindi pa niya napapatunayang mali ang kanyang mga predictions, at dahil doon kaya pinilit niyang baguhin ang buhay niya, para patunayan sa lolo niya that he will not be a hopeless failure. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok, "Come in," sabi niya, at pumasok si Annabelle. It was a Annabelle he had never seen before. Napakaganda niya sa kanyang suot na baby blue silk dress, sexy pa rin siyang tingnan dahil hindi pa halata ang baby bump ng asawa, mas tumangkad siyang tingnan dahil litaw ang kanyang magandang legs, and because of the loose neckline, exposed ang kanyang mga balikat, she brushed her hair from her face and the long curls fell down on her neck. "Nagustuhan mo ba ang damit ko?" Medyo gumagaralgal ang boses ni Annabelle at ramdam ni Dino na kinakabahan ito. Naunawaan naman ito ni Dino dahil ito ang first dinner party na hinanda ni Annabelle para sa mga kaibigan niya. "You look beautiful," mahinang sagot ni Dino, "yung totoo." Swear, itinaas ni Dino ang kanyang kanang kamay kaya napatawa si Annabelle, bahagyang nabawasan ang tensyong nararamdaman niya. "Ayan, that's better," ngumiti si Dino. "Just give me 15 minutes to prepare and let's have a quiet moment together bago dumating ang mga bisita natin." Tumalikod na si Annabelle para lumabas ng kwarto ni Dino. Tiningnan ni Dino ang asawa mula ulo hanggang paa habang naglalakad. He wanted to reach out and comfort her, and he was surprised by his reaction. Hindi kasi siya sanay na nagpapakita ng affection para sa ibang tao. Kailangan ni Annabelle ng isang lalaki na magpoprotekta sa kanya, para mapatunayan na hindi lahat ng lalaki ay katulad ng kanyang ama at ng kanyang ex-fiancé. "Annabelle," tawag niya dito at bumaling siyang muli kay Dino. "Bakit?" tanong ni Annabelle. Hindi agad nakasagot si Dino at ilang segundong nakatitig lang siya sa magandang mukha ng asawa. Wala. May naisip lang ako pero hindi naman masyadong importante." "Okay, hihintayin na lang kita sa ibaba." Pagkasabi nito ay tumanggaw si Dino at tuluyan nang lumabas ng kwarto si Annabelle.